At ngayon nga pala ay tayo magniniyog. Kasama ko to si Otkia. Magniniyog kami. Baka magtaka kayo, lalabo yung camera kasi nga lalagyan namin ng plastic. Lalagyan ng plastic. Naulan kasi. Maulan. Dito na kami sa pagdiniyogan. At kung napapansin nyo, malabo na yung camera dahil nga nilagyan Marami na ng kami plastic. pero kami lang muna ng dalawa. Baka kayo nagtataka, Valentine's nagniniyog ako. Ay kami pala. Kasi nga, tinulungan lang namin yung lolo ko na syempre matanda na siya kahit tinulungan namin. Pero may upa din yan. And kung di nyo alam yung upa, ano siya parang sweldo, yon. Kung napapansin nyo, medyo maamog. Sobrang lamig kasi dito sa Lokban. Pero tuloy lang yan para makatulong tayo sa lolo natin. Yan nga palang sinisimot natin mga buko ay galing dito sa ano siya, puno syempre, pero nilalawis yan. At kung di nyo alam yung lawis ay yun yung tinatanggal yung buko sa mismong puno, as in sa mismong puno talaga tulad yan. At magme-merenda na nga pala kami. Ang merenda namin ay habab pansit ng Lokban, ay pansit habab ng Lokban pala. At dahil tapos na tayo kumain, magsisipag-sipagan na naman tayo. Ay magana pala, masipag pala talaga ako. Magniniyog ulit tayo. Pero bago magniyog ay nagbukas muna kami ng buko para may pampatulak. Pinabuksan ko na agad sa pisang ko para makain ng maganda ko dahil ako yung bida dito. At siya nagsisimula na nga pala ako pero di ko napansin na may nakaharapan ng damo kaya yan yun na. At siya naman yung isa kong kasama. May isa pa kaming kasama pero hindi siya masyado nakita sa video kasi nga may iba yung ginagawa niya. Siya yung naghahakot, kami nagpupulot lang ng niyog. At wag natanghalian na nga pala kami. Di ko na nabidyoan na marami yung pagniniyog, yung pagpupulot ko kasi nga marami kaming ginawa. Banda mo pati tsaka naulan. At pabalik na nga pala ulit kami dun sa pinagniniyogan namin. Ito na nga pala yung uli naming pagsisimot ng mga pinsang ko, ng mga kasama ko dahil patapos na kami at maghahapon na. Marami pa talaga gagawin dyan. Yung una, paglalawis yung pinakita ko sa inyo, pagsisimot para di na mahirapan yung magtatapas dahil nilalagay yun sa isang place o sa buntunan para di na mahirap, para di na sila mahirapan. Tapos pagkatapos nun, ilalagay na sa sako tapos tatalian. Tapos ibababa namin dun sa kalsada at may kukuha na dun na sasakyan. At ito nga pala yung tito ko na nagtatapas. Hindi ko na mabibidyoan yung mga pagsisilid sa sako at pagbababa dahil 3 minutes na at hanggang dito na yung pagbablog-vlogan ko. Salamat sa panonood.